daw na mangyari na magkakasya ang 51.8 billion sa isang distrito. Napakalaki daw nun. So, meaning to say mga kaibigan, saan napunta yung 51 billion? Ito mga kaibigan, ang daming pangungurakot na ginawa ng mga Duterte. Super dami ng pangungurakot na ginawa nila. Kaya nga katangahan na lang para mag-hold on kayo 'no, sa pagfo-follow sa mga Duterte. Kaya ngayon ang dami na mga DDS ang talaga namang ayaw na sa mga Duterte. Kita mo si Tio Moreno na isang DDS. Sabi niya hindi daw siya DDS. Just lately dininay niya, hindi daw siya DDS. Never daw siyang naging DDS. Si Tio Moreno na propagandist ni Sara Duterte, nagsabi hindi daw siya DDS. Ikinahihiya na yung pagiging Duterte, yung DDS branding, ikinahihiya na ngayon. Marami na ngayon ang ayaw na maging DDS. Kasi pag sinabi mong DDS, eto, DDS ka? Ganun ba? Magnanakaw, killer, sinungaling, palamura, erehes. Ano pa? Branding ng DDS, bastos. Kaya mga kaibigan, marami na ngayon ikinahihiya na ang pagiging DDS. Kasi nga, pag sinabi mong DDS, killer, bastos, palamura, walang Diyos, ah, ano pa ba yun? Manyakis. Hmm, Yan yung DDS. Kaya ikinahihiya na nila ang pagiging DDS. Yun yun mga kaibigan. Ikinahihiya na. So saan na lang malakas ang DDS? Troll farm. Ang DDS, ito real talk tayo ha. Pag tumingin ka sa social media, parang parang sa tingin mo, ay ang daming DDS, ang daming mga Duterte. Troll farm. Diyan malakas ang DDS. Pero pag sabihin mong tunay na tao, wala. Kaya nga 'di ba since 2022 pag-upo pa lang ni PBBM pinapatalsik na nila. Pag-upo pa lang ni PBBM nanawagan na sila na talsikin. Pag-upo pa lang ni PBBM sinunod-sunod na nila ang rally. Nagtatawag sila ng people power, wala silang people, walang pumupunta. Wala kasi silang people, meron trolls. Kaya 'pag tumingin ka sa social media parang, wow ang daming maka-Duterte, wow ang daming DDS. Yes, sa social media, kasi meron silang troll farm. Nakita niyo ba yung nag-leak mga kaibigan, yung ginagawa sa China? Napakaraming mga wire tapos meron silang mga computers, ang dami. Yan yung ginagamit nila na makakagawa sila ng libo-libong mga pages. Pagkatapos, isang pindot lang nila dun, sabay-sabay na makakapag-react, sabay-sabay na makakapag-post, sabay-sabay na makakapagkomento ng negative. Troll farm. At ilang beses na yan na ano, mga kaibigan, proven yan, proven na ang mga Duterte ay may troll farm. Diyan po magaling ang China. Hindi niyo ba napansin, magmula noon hanggang 'tong lately lang, yung meron tayong mga mangingisda na binuli, winoter cannon ng China. Guys, hindi niyo ba napansin, native na salita, wala kang maririnig kay Sara Duterte. Kahit isang salita lang na pagkokondena niya sa China, sa ginawa sa mangingisda natin, wala kang maririnig. Kasi nga mga kaibigan, si Sara Duterte ay funded ng China. Siya yung tinatawag na Manchurian candidate. Funded siya ng China. Kapag nanalo si Sara Duterte,
ang China na ang magmamay-ari ng West Philippine Sea. At etong Pilipinas, matutupad na ang wish ni Digong na maging probinsya tayo ng China. Real talk lang tayo dito, walang personalan. Mga DDS, tanungin niyo sarili niyo, noon pa nambubuli ang China. Just lately, itong December 12, binuli yung ating mga mangingisda, may mga nasugatan. Si Sara, may narinig ka ba kahit isang salita man lang na kanyang sinabi na, kinokondena ko ang ginawa ng China, ng Chinese Coast Guard, may naririnig kayo? Wala 'di ba kahit isa? Hmm, kahit isa wala kayong maririnig. Kasi nga si Sara Duterte, si Chaki Sara ang kandidato ng China para isulong ang kanilang misyon dito sa Pilipinas. Real talk. Hmm. Ngayon, kung hindi mo mapapaniwalaan 'yan, kasi bobo ka. 'Yun ang katotohanan. Tanga ka, bobo ka, at hindi ka Pilipino. Troll ka. Kasi kung Pilipino ka, dapat pro-Philippines ka, 'di ba? Pero hindi ka pro-Philippines, pro-China ka kasi tanga ka at bobo ka. Kaya mong kaya mong ipagpalit ang iyong sariling bansa sa China. Bobo ka kasi at tanga. Oh, 'di ba? Oo. Hmm. Inom muna tayo, Royal. Sarap ng Royal. 'Yan, Royal. Yan. Mamaya kukuha pa ako ng Royal. 'Yan. So, ah, ah, hmm, hmm. Mhm. Si Jackie. Si Jackie. Kamukhang kamukha 'no? Kamukhang kamukha ni Chucky. 'Di ba? Kamukhang kamukha ni Chucky, 'yan. Oh, sabi po ni Ping Lacson, sabi po niya, "Matagal ng talamak ang korapsyon, ngayon lang ito nabisto." Senator Ping Lacson, pinuri ang Marcos administration sa paglantad ng anomalya.
tumpak. Matagal na kasi ang korapsiyon mga kaibigan 'no. Panahon pa lang nung panahon pa lang ng ano, ng noon pa 'yan may korapsiyon na, eh, 'no? Pero ang ano kasi nito mga kaibigan ng 2016 dito talaga ginawang legal 'no? 2016 panahon talaga ni Duterte ginawang legal ang korapsiyon, 'di ba? Eh, sabi nga 'di ba ni Mayor Vico at saka ni PBBM, mga kaibigan, dati may sistema sa DPWH, eh. Tinanggal ng administrasyon ni Duterte 'no, yung Duterte administration ang nagtanggal. Dati mga kaibigan kapag natapos na yung proyekto, ipapa papa-receive 'no sa mayor, ipapakita sa mayor kung okey na ba or sa gobernur, 'yan. Kapag sinabi ng mayor or ng governor na, "Ay mukhang ano, mukhang substandard 'to, ano ayusin niyo 'yan." Hindi 'yan babayaran ng gobyerno, 'no? Hindi nila ire-receive, hindi babayaran ng gobyerno. So ang mangyayari, aayusin ngayon ng kontraktor. 'Pag okey na papakita ulit 'yan sa governor or sa mayor. 'Pag nagustuhan ng mayor or ng governor at ire-receive nila, 'yan, pipirmahan nila, tatatakan, ayan okey na, puwede na ngayong bayaran. 'Yan mga kaibigan ang sistema noon na tinanggal ng Duterte administration. Oh, 'yan mga kaibigan ang nalaman 'no, nalaman na yung Duterte administration tinanggal yung safeguard. Ayun yung safeguard, mga kaibigan 'no, na para talagang mabantayan at talagang para, ah, bang tawag dun, mabantayan, mapangalagaan 'no, yung interes ng taong bayan na hindi babayaran 'yan. Kapag substandard 'yan, hindi 'yan babayaran. Kapag walang proyekto na ginawa, hindi babayaran 'yan. Tinanggal ng Duterte administration. 'Yan yung pinakita 'no, 'yan yung sinabi diyan ni Mayor Vico, sinabi din 'yan ni PBBM. 'Yan yung lumabas na nakita sa investigasyon. Nagulat nga ang pangulo, wala na pala 'to, tinanggal pala nila, panahon ni Duterte. Tignan niyo guys, sa panahon ni Duterte ganito na, wala ng checking, wala ng receiving ng governor or ng mayor, wala na. Sa panahon ni Duterte 'pag sinabi ng DPWH, "Ay ito meron kaming, flood control project dito." Tapos yung ano, yung construction firm, yung yung contractor, hindi gagawin. Tapos magpi-picture-picture lang ng konting ano, tapos gagamit dun sa ibang flood control project na kumpleto na, pipicturan. Hindi ano yun, sasabihin dun sa report completed. O completed na daw, bibigay ngayon sa DPWH, completed na yan. Pero walang tinapos. Gumawa first day, second day, pagkatapos wala na. Tapos ilagay completed. Full payment, binayaran. Ayan yun mga kaibigan. Hindi ngayon nalalaman ng mga mayor, ng gobernador na may proyekto pala dun kasi wala na yung ano, hindi na pinapaalam sa mga mayor, hindi na pinapaalam sa gobernador. As in wala na. Sila-sila na lang ngayon ang nag-uusap na wala na yung safeguard na tinatawag para maalagaan or talagang maproteksyonan itong pera ng bayan. Wala na, sila-sila na lang ang nag-uusap, mga DPWH, district engineer, "O sige lagay natin completed, completed na sa report." Oh, 'di ba? 'Yan ang ginawa. Kaya nung nagalit ang pangulo, siya mismo ang nagpunta sa mga site, chineck niya mismo yung mga nakalagay sa papel na completed, pinuntahan mismo ng pangulo. Kasi nakalagay completed, 'di ba pumunta siya sa Bulacan, nakalagay completed, eh.
Pinuntahan niya, pagpunta niya doon walang nagawa kahit isa, oo, hmm. Yun yun guys, yun yun. Walang nagawa kahit isa. Ibig sabihin ghost project. Hindi na ngayon malaman ng mga mayor at gobernador na may mga proyekto pala do'n, ay may ghost project pala diyan kasi tinanggal ng Duterte administration yung safeguard na dapat nire-receive ng ng gobernador or ng mayor, nire-receive dapat muna, pinapa-approve muna sa kanila at kapag approve sa kanila saka na pipirmahan at saka na ito babayaran. Wala ng gano'n. Dahil sa ginawa ng Duterte administration. Yan po ang ginawa ng Duterte administration. Yan po yung panloloko na ginawa ng Duterte administration. Meaning to say, nagsabwatan po. Nagsabwatan po ang Duterte administration. Magmula kay Duterte, DPWH, hanggang sa mga district engineer, nagsabwatan sila sa pagnanakaw. Kaya sa Duterte administration, pinalala nila, mga kaibigan, sila yung nagpalala. Nung sabi niya ano, bakit daw tinanggal yung PAC? Eh, kasi walang kuwenta, eh. Tignan mo, bakit mo ire-retain yung PAC na nakita mo na walang kuwenta? Unang-una, pagpasok ni PBBM, nag-streamlining siya, eh. Tinanggal niya yung mga inilagay na yung mga gawa lang 'no, ni Duterte na mga ahensya na katulad ng PAC na wala namang kuwenta, na wala namang nakasuhan at wala namang napakulong. Dagdag sahod lang, dagdag, pang-ano lang ng korapsyon 'no, pamparami lang ng korapsyon. Kasi diyan sa PAC na 'yan maraming nakita, na kabalbalan 'no, ang pangulo natin. At maraming nakita diyan na hindi naman inaaksiyunan yung mga kaso. So, walang nangyayari sa PAC, walang kuwenta po ang PAC, 'no? Kaya tinanggal 'yan. Biruin mo, sa PAC na 'yan, kung umaksyon lang sana itong si Greco Bellica doon sa problema ng katiwalian na na ibinigay sa kanya lahat ni Doc Yumo, lahat ng mga dokumento, kung inaksiyunan lang sana ni Greco Bellica, sana ngayon wala sana sa kulungan. Wala sana sa kulungan si Doc Yumol. Pero dahil sa pagiging inutil nitong si Greco Bellica na chairman ng PAC, nakakulong ngayon si Doc Yumol. Inilagay na lang niya ang batas sa kanyang kamay. Kasi inutil, inutil yung PAC, walang napapakulong, 'di ba? Kita mo, yung PAC din ang imbestiga tungkol sa mga flood control. Anong sabi ni Greco Bellica? Doon sa investigasyon nila sa PAC, ang dami daw kongresista involved, nagpapacket daw, 'no, patungkol ito sa mga flood control. Nagpapacket, nangungomisyon, ang dami daw kongresista. At ibinigay na daw nila kay Duterte ang investigasyon. Nalaman ni Duterte kung sino yung mga kongresista, nalaman kung sino yung mga district engineer, kung sino yung mga sangkot, walang ginawa. Walang kinasuhan, walang pinakulong, lumipas ang 6 na taon, walang nangyari. Nag-imbestiga lang sila. Nalaman nila ang mga involved pero wala, walang kinasuhan, walang pinakulong. Bakit? Sangkot din kasi si Duterte. Eh, bakit naman niya kakasuhan, bakit naman niya papakulong, sangkot din siya. Eh, pati siya madadamay, pati siya ikakanta. Siyempre 'pag may kinasuhan siya dun sasabihin, "Eh, Mr. President, ikaw naman yung binibigyan ka nga namin ng mali-maletang pera, eh." Oh, 'di ba? Hindi, pati siya damay. Kaya hindi po siya nagkaroon ng lakas ng loob na magkaso at magpakulong ng kahit isang kongresista. Kaya kung gano'n yung PAC, ibig sabihin walang kuwenta. Bakit mo pa ire-retain yung ahensya na walang kuwenta?
na nagiging dagdag pasahod lang, dagdag korapsyon lang, wala namang kuwenta, oh, 'di ba? Eh, kung meron sanang at least meron man lang sanang napakulong, maganda sana, hindi sana kaso wala, eh. Sa tingin niyo ba kung si Duterte lang sana umaksyon nun at nagpaimbestiga at nagpakulong, hindi sana magkakaganito, 'di ba? Pero kahit alam na ni Duterte na involved sina Eric Yap, involved sina Pulong Duterte, involved yung mga kongresista na ilan, alam na niya involved yung mga city engineer sina Alcantara, et cetera, pero walang ginawa si Duterte, oh, 'di ba? Kaya ito mga kaibigan, ang Duterte administration, ito talaga ang pinagmulan ng grabeng katiwalian. Dito talaga talagang literally naging sindikato. Tama yung sinabi ni ano, ni Percy Lapid, eh, sindikato. Kaya 'di ba sabi ni Percy Lapid, si PBBM daw napaligiran daw ang gobyerno ni PBBM ng sindikato. Kasi nga pagpasok ni PBBM, hindi naman niya pinagtatanggal lahat, eh. Kita mo si Catalina Cabral, 2016, 2016, Yusek yan, eh. Catalina Cabral, Duterte yan, eh. Si Duterte administration yan, eh. Yung sina Alcantara, si si Mark Villar ang nag-appoint niyan, eh. Halos lahat ng nasa DPWH, halos lahat ng nasa ahensya ng gobyerno ni PBBM, halos lahat Duterte appointee. Kaya tama yung sinasabi ni Percy Lapid na yung gobyerno ni PBBM ay napapaligiran daw ng mga sindikato. Tama yun. Kasi yung naging mali ni PBBM, masyado siyang mabait. Hindi niya pinatalsik lahat. Dapat nung pag-upo ni PBBM dapat tinanggal niya lahat, as in lahat. 'Di sana nalinis sana yung ano, yung DPWH, nalinis sana yung gobyerno niya, kaso hindi niya tinanggal lahat. Puro Duterte, Duterte appointee lahat. Halos lahat yun mga Duterte, sanay na sila sa ano, sa pagnanakaw, sanay na sila sa galawang sindikato. Oh, kaya anong nangyari? Oh, pero ang kagandahan nito yung pangulo natin, hindi niya lang tiningnan, hindi niya pinabayaan. Ang pangulo natin umaksyon siya, ang pangulo natin. Inaksiyunan niya para talagang mahinto ang lahat ng ito. Tatlo ang gusto ng pangulo natin. Eto ha, tatlo ang gusto ng pangulo. Una, panagutin ang lahat ng mga may kasalanan, kasuhan, panagutin. Pangalawa, bawiin ang mga ninakaw. Kaya 'di ba ang dami ng nagsaoli ng pera. Ang dami ng nagsaoli ng pera guys, only in Marcos administration. Pangatlo, baguhin ang sistema na para wala ng makapagnakaw. Ulitin ko ha, tatlo lang ang gusto ng ating pangulo. Una, kasuhan, maipakulong ang lahat ng mga involved. Pangalawa, bawiin ang ninakaw. Pangatlo, baguhin ang sistema para wala ng makapagnakaw. Yan ang pangulo, may bulls. Yan ang pangulo namin, strong leader. Hmm, strong leader, 'di ba? Pero yung pangulo niyo, alam na niya na may katiwalian, alam na niya lahat, pero wala siyang ginawa, 'di ba? So yan yung pangulo na si Duterte, yan ang duwag, walang ginawa. O pakita ko sa inyo, Greco Belhic, Ang linggo, isiniwala ni Delica na may mga mambabatas na ginagamit ang
impluwensya para makinabang sa ilang proyekto at dawit din daw dito ang ilang district engineers ng DPWH. I don't want to do blind items or make a bulletin board line or noise board of our investigation. Kung sasabihin ko kung sino ang aming mga iniimbestigahan bago pa sa inquiry or sino ang aming mga suspects bago pa sa inquiry, para ko kung sinabi dun sa huhuliin, nahuhuliin na siya. Sa totoo lang po, yung contractor na yan po ang lowest mammal or the lowest in the totem pole. Utusan po nilang lahat yan. Pag sinabi nilang 10%, 10% bibigyan niya. Pag sinabi nilang 50%, 50% ang bibigyan niyan. So hindi ho yan ang mastermind. Ang mastermind dyan, kung sino may hawak ng pondo at may control dun sa district engineer. Sino ba yon? Sino? Buwaya. Hindi nga, anong pwesto ng buhaya? Congressman. Congressman naman ang nasusunod eh. Pagka ayaw ng DE, district engineer. Ito po ang nagpapabid. Ito ang nagde-design. Ito ang nagpapabid. Sila nag-check, supervise. Pero pag hindi sumusunod, yung district engineer, sa congressman, papalitan yan. Sino naglalabas ng pondo? Sino nagdadala ng pondo? Congressman din. So sino ang powerful? Yung contractor, yung congressman, o DE? Yung congressman. Pero huwag kang magsasalita masama sa congressman, tatawagin ka sa Quadcom. Dito, tatawagin mo ako sa Quadcom. Noong nakaraang linggo, isinagawa si Delica na may Pinapakita natin dito yung Greco-Bellica noong nasa Duterte administration siya at Greco-Bellica ngayon sa PBBM administration. Yung Greco-Bellica noon sa administrasyon ni Duterte, ang sabi niya, madami daw mga kongresista na involved, madami daw mga kongresista na kumikickback at sila daw ay nag-imbestiga at ibinigay niya yung investigasyon kay Duterte. Maraming nakita ng mga kongresista na kumikickback at mga city engineers, no? So, eto, tinatanong siya, pangalanan kung sino, ayaw pangalanan. Pero, sa pagdating sa PBBM administration, sabi niya dapat daw binubunyag, dapat daw pangalanan, dapat daw ikulong na kasi hello? Oh, nung ikaw ang chairman sa PAC, wala kang ginawa. Nung ikaw ang chairman sa PAC, meron ba kayong nakasuhan kahit isang kongresista? Meron ba kayong napakulong kahit isang kongresista? 'Di ba wala? Oh. So meaning to say, wala silang ginawa ni Duterte. Nalaman na nila na maraming mga kumikickback sa mga project sa DPWH pero wala silang ginawa ni Duterte. Kasi bakit? Malamang kasabwat sila. O malamang ayaw nilang masira yung kanilang mga kaalyado. O malamang takot si Duterte na pangalanan, i-involve at talagang kasuhan dahil kasama yung anak niya. Si 51 billion. Si 51.8 billion. Takot si Duterte na masira ang kanyang administrasyon, sasabihin ay maraming katiwalian. Takot si Duterte dahil alam niya na kasama siya sa pagnanakaw. Unlike ngayon sa panahon ni PBBM, nilalantad lahat. Ang sabi ni PBBM, walang sisinuhin. Follow the evidence. Yan ang direktiba ng ating Pangulo. Follow the evidence. Diba? Follow the evidence. Kung nasaan ang ebidensya, yun, tumbukin. Walang sisinuhin. Diba? Yan yon. So yung pangako ni PBBM na maraming magpapasko sa loob ng rehas, natupad. Kasi 'di ba maraming nagpasko sa loob ng rehas, natupad. Si Duterte, 6 years, walang naipakulong. My gulay, napaka-weak naman ng inyong presidente. Ay sa bagay, hindi talaga yun magpapakulong ng congressman kasi nga naman dinadalhan pala siya ng mali-maletang pera. 'Di ba? Dinadalhan ng mali-maletang pera.
si Duterte. Hmm. Eh, 'di ba huli nga sa bibig si ano, nahuli sa bibig itong si Ramil Madriaga. Nagdadala daw siya ng, mali-maliitang pera dun daw kay Michael Yang. 'Di ba? Kay Michael Yang, sa bahay daw ni Michael Yang. Hmm, huli. Tapos si Sara Duterte din huli sa sariling bibig. Matagal na daw nilang alam 'yan, sabi ni Sara ha, "Matagal na naming alam 'yan kasi matagal na 'yan pinag-uusapan. Kakaupo pa lang namin bilang presidente at vice president naririnig na namin 'yan." Oh, hindi sa administrasyon nga ng tatay mo. Kasi pag-upo ninyong dalawa ni PBBM, sino ba yung Speaker of the House? O 'di ba si Lord Alan Velasco? Hindi naman si Romualdez, eh. Kasi si Romualdez naging Speaker of the House nung July 25, 2022. Kasi nag-start ang 19th Congress noong July 25. Samantalang si Sara at saka si PBBM, nag-start sila sa opisina July 1. So sabi ni Sara, matagal na nilang naririnig, matagal na daw nilang alam 'yan, pagpasok pa lang daw nila ni PBBM naririnig na daw nila. So meaning to say, sa administrasyon talaga ni Duterte, 'di ba? Ah, hmm. So, alam na natin kung sino talaga ang kurakot, at kung sino talaga ang magnanakaw. Huling-huli sa bibig, oh, 'di ba? Hmm, gano'n lang 'yan, oh. Si Duterte mga kaibigan, bukod walang napakulong kahit isa, ang ginawa pa niya pinakawalan yung mga involved ng mga Napoles, yung mga involved sa mga pork barrel, pinakawalan. Hindi na nga nakapagpakulong, pinakawalan pa. Hmm, ang mga kurakot pinakawalan. Hindi na nga siya nakapagpakulong, pinakawalan pa niya ang mga kurakot. Oh, 'di ba? Eh, kasi nga pakakawalan niya talaga yun para happy-happy sila kasi magnanakaw siya, eh. Eh, di pakawalan din niya lahat ng magnanakaw. Oh, gano'n lang yun, eh, gano'n lang yun kasimple, 'di ba? Oh, Mga mambabatas na ginagamit ang okey. 'Di, ah, 'di, ah. 'Di hanapin natin yung uy, 111K na pala 'to. Dali, wait guys, saglit. May hinanap ako, eh, na video. Malapit na. Ito. Ito. Eto, ah, tagal na niyang alam. WH, ang pinaka-racket yan is yung Ghost Project. So walang delivery Ghost Project. Karamihan. Karamihan yan is a regional director. Ipapalabas nila na may project dito at wala. Alam mo naman ba, pero isang kongresista wala kang
Hmm. 'Di ba, matagal na niyang alam na ang pinaka-racket sa DPWH, ghost project. Sasabihin may proyekto, yun pala wala. Matagal na niyang alam, pero wala siyang ginawa, inutil, wala siyang ginawa kasi inutil at malamang kasabwat, 'di ba? Yun lang naman yung bakit hindi niya tinuldukan, bakit hindi niya, pinakulong, kasi nga kasabwat, yun lang yun, walang iba, 'no? Walang iba yan, yun lang yun. Dali. Hanapin ko lang isang video. Sa sobrang dami ng sa sobrang dami kong post, ang hirap na ng hanapin. Dali, lapit na. Ah, wait. Ito guys, ito nga ba yun? Ayun, sandali. Nga yata 'no? Dali, tingnan natin, ito ba yun? Ito nga yata ito. Sandali. 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 Ito makita. Ito. Ito, ito yung mataas ang rating, Ito, walang trabaho. Ang ayon doon sa nag-leak 'no, kaya daw kaya daw ano, naglabas ng rating yung kampo ni Sara, damage control kasi may lumabas na mga alam mo na mga pasabog 'no, Madriaga tapos yung kaso ni VP Sara kaya damage control daw. Pero kahit anong gawin nilang pagpapabango sa imahe ni Sara talagang wala na, wala na talaga 'to 'no? I went to Germany. July, July 2024, I went to Germany. In December 2024, I went to Denmark. In January 2025, I went to Japan. In the third and fourth week of January, I went back to Japan. In February of last third week and last week of February, I went back to Japan. On March, I went to Hong Kong. On March, I went to the Netherlands. On May, I went to Qatar and the Netherlands. On June, I went to Vietnam, Cambodia, and Malaysia. On June, I went to Australia. On July, I went to the Netherlands and the Republic of Korea. And very recently, from August to September, I went to Kuwait, the Netherlands, France, and Belgium. July, 'Di ba? Ang ganda. Ay naku, galit na yung mga DDS, naku. Magpapaalam na nga ako at ano, itong mga DDS ay na-high blood na 'no?
Baka mamaya ma-stroke kayo diyan, ako pa isisihin niyo 'no. So, mga DDS 'no, 'wag masyadong high blood baka ma-stroke kayo 'no, ako pa sisihin niyo 'no. Maraming salamat sa panonood, sa engagement 'no. Salamat po 'no sa, unang-una salamat po sa mga loyalista, mga pro Marcos, mga kakamping, mga dilawan, at sa mga DDS na mga bugok. Oh, paki-double tap naman para kayo'y makapag-like mga DDS na bugok at tsaka paki-share na rin para